Hello, ah, magandang hapon sa inyo na naghahang yung utak ko. So, meron tayong mga titignan na post, no? Unahin natin ito, tong kay Bong Revilla. Sabi gano'n ni Bong Revilla daw. Regarding ito sa flood control, no? Hindi ako uuro ngayon, former Senator Ramon Bong Revilla says he will not back down after being included as respondent in the flood control related cases in Bulacan before the Department of Justice DOJ, emphasizing that he will face the allegations against him with courage and determination. Ito yung nagsasabi na na ipag-pray daw yung pamilya niya, no? Ginagamit ang aking pangalan para malihis sa katotohanan, ngunit ang katotohanan kailanman ay hindi matatakpan. I have lived my life facing all challenges thrown my way. Hindi ako tumakbo, hindi ako nagtago, hindi ako umurong noon, hindi ako uurong ngayon, at dahil ang katotohanan ay nasa aking panig, haharapin ko ito ng buong tapang at paninindigan. Di ba? Well, knowing yung history mo, di ba? Ang sinasabi ko lang ganito mga kababayan ko, no? Di ba na-absolto ba to? Eh, hindi, wala pa kasi akong, siguro mangmang pa ako nung time na yon kasi bata pa ako nung time na nasangkot ito yung kay Napoles. Hindi ko pa masyadong kinakarir yung mga ganyang issue dati nun eh. So obviously, natapos niya yung kaso niya, whether siya ay na hatulan siya doon or na absuelto or whatever, di ba? Ang sa akin lang, no, kasi kadalasan yung mga bobong bobotante, di ba? Alam mo ba, naiinsulto ako every time na nagbubudots to. Parang ang halaga lang ng boto nating mga Pinoy ay yung budots niya. Na just imagine yung ibang kandidato nag-e-effort mag-explain ng plataforma. Tapos itong si Senator Bong Revilla, magbubudots lang tapos may numero niya lang, tapos iboboto siya ng mga tao. Nakakaano, 'di ba? Nakakainsulto ng intelihente. Yun lang yung niya, magbubudot siya tapos iboboto na siya ng tao. Hindi ko na hindi dapat bumibenta sa Pilipino yon. Muntik pa nga pumasok ito ng 12, di ba? Buti natalo siya ni Amy Marcos eh. Ngayon, yung sa akin kung akong tatanungin nyo, may kanya-kanya tayong kalayaan na bumoto ng gusto natin. Kalayaan nyo yan. Karapatan nyo yan. Mamili ng gusto nyo. Pero kung akong tatanungin nyo, unsolicited advice, kapag ang isang tao ay nasangkot na sa isang kaguluhan, wag nyo na iboto. Hanap na lang kayo iba. At least yun kahit paano, makakaligtas tayo eh. Sa maaring kung anong mangyari. I'm so sure may mga pilosopo na naman dyan, na na-absolto nga, ibig sabihin, wala siyang kasalanan. Hindi pa naman nahahatulan eh. Bakit nahatulan na ba? Para hindi namin iboto? Tangina naman. Anong gusto nyo, susugal kayo? Paano kung talagang totoong nagnakaw yan? Kakapit pa rin ba kayo doon sa pag-asa ng inosente yan? Susugal pa rin kayo? Abay, magpakasigurado ko na kayo. Huwag na magpadala sa drama. Bumoto na lang kayo na iba. Huwag na yung may mga issue. Hihintayin pa natin na matapos ang kaso niyan bago iboboto nyo muna? O pag binoto nyo tapos biglang naging guilty yan, mababawi nyo yung boto nyo? Ano ba? Ang dami namang qualified siguro dyan. Hindi ko sinasabing ako ha, kasi may mga bobo naman magsasabi dyan na ikaw kaya ang tumakbo, ikaw yung magaling. Kaya nga hindi ako tumatakbo dahil wala akong alam dyan eh. Di ba? Di sana ako na yung tumakbo. Ang sinasabi ko lang, yung pamantayan nyo sa pagpili, wag hanggang budots. Or wag porkit pogi, ano ba? Tama na nga yan. Next na pinasa sa akin video. Ano to? Ito yung kay Guanzon, Nakalagay dito, kala ko sa Jollibee lang nagwawala ang mga
mga DDS. Pero si Guanzon Rockwell Mall pa. No, get the dito. I want you to apologize to me. Here. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Who is this man? Is your husband? Why did you marry such a stupid? Ito Ramos! Mga pobre! Utang ina mo! Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Rolex. Ito Ramos! Mga pobre! Utang ina mo! Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! No, I want your name! Get his name! Get his name! I want your Wala name! pong mag-video po. Wala pong mag-video. Killjoy naman to si si ate na guard. Well, wala tayong wala tayong details doon. So ang napakinggan lang natin, if you are sick daw, you do not go to the mall. Tama ba yung pagkakarinig ko? Siguro may pinagtatalunan sila, no? No, get the dito! I want you to apologize to me! Here! If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall! Oh, yan nga. Kung may sakit ka, hindi ka dapat pupunta ng mall. Yun ang naririnig ko. Why are you here when you are sick? Who is this man? Napaka-unprofessional naman ito. I think hindi rin naman palaban itong mga sana hinay lang. Pero syempre hindi naman natin alam kung ano yung istorya. Waiting pa rin ako sa details. Ano kaya ang detalye nitong netong commotion na to? 'Di ba? Hintay na lang tayo sa sa media. Kasi siguro may nag-trigger sa kanya kung ba't siya naging ganyan. Pero sana, no, lalo na't kilala kang opisyal, dapat, wala eh. Hintayin ko na lang muna, no, bago ko komenta to, hintayin ko na lang muna yung official na pangyayari. Ano ba yung nangyari dito? Diba? O, next video tayo. Dito, no, nagva-viral ito sa vlog ni Mariel. Si Mariel ay asawa ni Senator Robin. Napagkasya niya daw yung 500. No? Nakalagay dito, Mariel's 500 Noche Buena. Nagawa na. Talagang pinipilit talaga nila na Mariel Rodriguez Padilla succeeded in completing the 500 Noche Buena challenge. I am happy because nagawa natin bilang maabilidad na nanay, na stretch natin dahil ganyan tayo mga Pilipino. We always make things work kahit may struggle, she said. Her 500 spread included spaghetti, macaroni salad, gelatin, and soft drinks. A simple set, she said, still looked festive enough. Oo nga naman, nung pinost ko to sabi kong gano'n dito sa post ko, paano nangyari? Mukha naman ingrande nga naman, Pero ito yung ito pala yung video, ito yung vlog ni Ma'am Mariel. So dito na tayo mag-i-start sa 6 minutes. Plus 19. Nagko-compute siya ng so inabot siya ng 498.6. May sukli pa. Let's play. Ito yung mga nabili niya. Let's. Mura talaga ito. Ito nakapack na yung spaghetti. Ganyan yung pangregalo ko doon sa security guard namin dito Bibili ako ng isang box niyan. Tapos ilan siya dyan. Oy kuya, Merry Christmas. Maliit na bagay pero mahalaga na rin sa mga barkada kong security guard dyan. Diba? Hey. Ayan, UFC. Ang yabang naka-ladies choice. Puro mga budget pack yung kinuha niya, no? Wise. Corner! Papakita ko nga to kay Robin na may corner.
1, 2, 3, 4, So, ano yung mga 5, nabili 6, niya 7. dyan? Eden cheese, gelatin, evap, raisins to, no? Macaroni, chicken ham, chicken ham. Tapos, meat ito na, ano nga si Robin, di ba, Muslim. Tapos, ito, naka-pack na, budget pack. 7, 8, 9, 10. Oh my God! Express lane 10. 10. Morning po. O, Sa ayan na. landmark. Kailangan 500 lang, ate. Oo. Budget mo yan na maayos, ate. Alam mo yan. Pasok na pasok, ha? Saan landmark kaya yan? Makati. Sobra pa. Oh. Oh, ate. Tapos hindi mo mabitawan yung 500. Okay. Kapag nag-grocery ka, di ba tayo mga nanay, ganun yung nangyayari. Pag celebrity, pwede mag-vlog, no? Hindi ba nagpaalam naman yun sa ano? Minsan, nag-a-adjust tayo. So, yun yung nabili niya. So, pinakita niya naman dito, skip ko na, no? Muna natin gagawin ay i-dissolve muna natin siya. Okay. So, Inuna ko to kasi hihintayin pa natin siyang mag-form. So, Nagluto yan. siya We ng got gelatin. I really wanna... Kasi na-trigger Filipino pa naman. Grabe talagang... Forward natin. Ano yung susunod na lulutuin niya? Okay. I-on na natin dahil na-dissolve na natin. Ito, macaroni naman. Our syrup later. Ay, dito na lang. Ano yung luluto niya sa macaroni? Tapos magtitira pa tayo ng konti. Gagamitin din natin yung Tipid na tipid, no? yung iba for the ham. Tapos lalagyan din natin ng ating raisins, pero hindi naman Ayoko niyan talaga. Sa mga salad, ayoko niyan. Kasi parang, hindi sa akin lang naman, kung nag-enjoy kayo, di go. Inaaway ko talaga nanay ko pag naglalagay ng ganyan. Kasi alam mo yun, yung sarap na sarap ng kontos, biglang makakagat mo yan, biglang gigewang yung lasa. Yung raisins. sobrang Ako, dami. siguro kayo nagugustuhan niya, pero ako hindi. Kasi gagamitin din natin yung raisins natin sa ating dessert. So meron pa tayong natirang pineapple bits, may natira pa rin tayong raisins, okay? And then we are going to put our lady's choice mayonnaise. So wala siyang yung chicken. Yan lang We talaga. are going to put some salt. Okay. O, diba? Some of our Eden cheese. 1 peso, 2 peso, 3 peso, 4. O, diba? Alam mo yun, yung kada kagat ninyo, o. Okay, yung tinaktak natin na yun, 5 pesos din yun, kaya hindi pwedeng hindi taktakin. So yun na yung Cheesy. macaroni salad na yon. Raisins, mayonnaise, tsaka cheese. Nanay ko nilalagyan pa ng sibuyas yan eh. At saka, Well. important. I think pwede na natin siya ngayon lagyan. Ang ganda ng color niya. Tapos lalagyan po natin ng asukal. Diba? Naku, Sa nag-gelatin gelatin. na siya. Ilalagay ko na sila dito. Pero maganda pa rin si Mariel kahit na matanda na. Yung macaroni kanina, mukha siyang good Dami for din 3 to nagawa, no? 4. Tapos itong gelatin natin, alam mo parang kaya nga siya kahit 8. Dami rin siya So may nagawa. dessert na kayo. Well, ito lang yung ground beef na kaya kong i-afford, which is 1/8 a kilo. Iniisip ko kung imbis na hotdog, mag-slice ako ng isang ham, tapos chop-chopin. Again, yung recipe na ito ay assuming na tayo po sa mga bahay natin ay merong mantika, salt, pepper. So yung natirang cheese natin kanina, Oo nga, tama, no? Meron pang... Pero yung, tama naman yun na hindi na dapat kasama yan dahil yung mga mantika, pepper na yan, ay kahit hindi naman Noche Buena, meron ka talaga dapat yan sa bahay. Di ba? grenade ko na po
Lalagay na natin ang ating oil. Oh, well. Okay. Ang ating beef! Ayan, nagsisizzle na siya. At least meron pang giniling, di ba? May panlasa. Oh, kasi tunay na beef yung ginamit natin. So may kabanguhan na siya. Yan yung style ng lola ko. Ang tawag niya dyan, pina-fry natin yung patis. Tapos after niyan, yung kamay mo amoy patis. Yung sinacrifice ko na isang pirasong ham ko, Hinugupit. O, forward na natin. at So, least pag nakita ni Robin gutom pa ako, bibigay niya yung ano, hindi mo lalagyan ng sibuyas yan? Wala ba? Di walang lasa? kanya sa akin. Yan. O, di ba nadagdagan naman siya? Okay, ilalagay na natin yung sauce. Yung mga pinili ko today, yun na yung mga pinakamura. Although, meron ako mga nakita na nalaman eventually na meron palang mas murang cheese, ganyan. Pero syempre, kahit papano, gusto pa rin naman natin ibigay yung pinaka-best, kaya Eden yung pinili ko. Tapos, katulad ito, I really like the UFC also, pero siya din yung pinakamura, which is great. Alam mo, hindi siya mukhang kawawa sa yung beef. Mabango siya. Forward na natin. Pineapple nut. Ano na susunod? Lalagyan natin ng sugar. Tapos ipapa-rich natin siya. Tapos, Forward lang natin yung final. ay, maganda yung kulay syrup. Super niyang sarap. Ay, Pasko. Ang Pasko ay sumapit. Tayo Anong niluto niyo? natin, sa pamilya natin, mabibigay natin kung ano ba yung deserve talaga ng bawat pamilyang Pinoy. Hindi yung para maitawid na lang. Oh, ito yung pa-under kong pineapple. Siguro naman mabubusog na yung isang tao dyan. Baka naumay na nga eh. Hindi, ang tanong doon yung lasa. Ano kaya lasa nun? Well, hindi siya gumagamit ng sibuyas at bawang eh. Ang ipinalit natin sa Jolly Mushroom. Kahit man lang sana bumili ka ng isang ginisa mix, no? Ang Tang Grape. Favorite ko talaga yung Tang Grape. Kaya yun ang pinili ko na drink. Wow! So ito na yung ano, skip na natin ano, yung final product ng 500 niya. Dami nga, no? Dami. Pero ang tanong dyan yung lasa kaya. Lalo na yung macaroni salad na yan. Pero to be fair, no? Na panindigan niya talaga. Na-curious tuloy ako kung ano lasa. Fairness, ha? And eto na po yan! Merry Christmas! Ho, ho, ho! I'm happy because nagawa natin. Ito, no? Well, successful nga naman yung 500. Pero sa akin, olats pa rin yung 500 min eh. Kasi sa tingin mo ba, alam mo, ang kasama din kasi sa budget, hindi lang yung mismong pinamimili mo eh. Pati yung convenience din dapat, yun, isa rin dapat yung sa binabayaran eh. Yung sapat ang budget mo na, alam mo yun, yung katulad niyan, ano, para kang tanga doon na compute ka ng compute doon sa, realistically speaking, kasi hindi mo naman ginagawa yun eh. Although, may iba no, na nagko-compute, pero yung nare-restrictuhan ka doon sa budget na 500, yung lahat ba tayo gagawin yun? Napaka ano naman nun. Hindi pa rin talaga sapat yung 500 kasi pahihirapan mo lang ang sarili mo dyan eh. Di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, kasama din siguro yung convenience doon, yung halimbawa yung confident ka na enough yung budget mo kung ano yung madampot mo, makakaya mo. Hindi yung para kang tanga-tanga na compute ka ng compute ng ano ng pinamili mo. Bullshit yun, man. Diba? Hindi siya, wag nyo nang ipilit. Bagamat ito successful, no? Ang tanong, lahat ba ng tao, may tiyaga na ganyan? Paano pag halimbawa,
galing ka pa sa trabaho, pagod na pagod ka, tapos i-stressin ka pa na kumpara ka pa ng presyo. Eh kung meron kang kung meron kang halagang, let's say, may 3,000 kang dala-dala, ay mas madali, no? Kukuha ka na lang ng feeling mo ay mura, 'di ba? Ito, murang brand, kunin mo na yan. Kasi pag yung 500, ito na ba yung pinakamura? Tingnan mo pa nga dyan, baka may mura pa. Hindi pa rin siya sapat. Kahit na anong sabihin nyo, at hindi pa natin alam yung lasa niyan eh. Hindi siya gumamit ng sibuyas at bawang eh. Alam ko, yung nanay ko nilalagyan ng sibuyas ang macaroni salad eh. Tama ba ako? Baka iba yung sa inyo, no? Tapos dapat ito may kahit karne man lang ng karne man lang sana ng manok. Tapos yung spaghetti, I don't know. Ang feeling kong garantisadong masarap dyan yung tang grapes. Tang grapes, siguro gelatin din, puro pasta yung pinakain eh. Wala yung kahit manok man lang, parang siyempre kung naka-afford ka ng ganyan, hindi naman siguro pang ganyan lang yung tiyan ng pamilya mo pag Pasko, 'di ba? Parang hindi kayo, no? Ham, kakainin nyo ham ganyan, wala man lang tinapay. Anyway, kababayan ko, yan lang muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.